Hello guys, magandang araw, happy weekend, happy Sunday pala. At ngayon ang video na ito ay ipakita ko sa inyo ang resulta bakas ng kahapon. Grabe guys, ito yung resulta na damages na ipinakita at ipinapadama sa mga farmer ng daga. Diba? Or baliktad ba? Kung ano ang tingnan nyo guys, di ba? Masakit sa damdamin. Masakit sa mata at sa ating paningin na makita yung ganitong sitwasyon. Maganda yung palay, berding-bindi yung kulay ng dahon, tapos mapapala natin at makikita natin itong danyos or damages na kanilang pinapakita sa atin guys. So, di ba? Tingnan nyo. Grabe. Oh. Masakit, di ba? Hindi kayo nasasaktan dahil alam nyo, hindi naman kayo ang may-ari. Yun na lang ang direkta at pilit kong ipaabot sa inyo. Pero sa totoo lang, mga ka-farm, once nga mag-engage tayo sa farming, syempre maraming ano na talaga yan, maraming constraint. But before that, grabe English to ba, kailangan pa nating nating dadaan sa maraming, syempre speaking farming, so mayroon yang mag-invest tayo ng financial. Hindi ito maging ganito kung wala tayong financial, diba? Tapos ganito lang ang return makita natin. Yan. Grabe. Halos 1 month na ako nitong nag-control. Ngunit hindi pa din makontrol dahil yung mga dayuhang daga pumunta dito guys. Yan sa mga baguhan pang pasok dito is yan ang resulta makikita nyo sa daga. Daga yan na ano. Kinain yan ng daga guys. Tingnan nyo. Yan. Yung namula-pula, orange ba yan, yellow or whatsoever, patay na yan guys dahil sa yan naputol. Yan ang resulta, putol. Ngunit noong nakaraang 2 linggo, umabot halos dyan yung baha, yung may yellow green, umabot dyan sa baha tubig Agusan. Umapaw yung tubig doon sa Agusan River, yung pinakamin namin na ano, sapa, yung malaking sapa o river. O di ba? Yan, mayroon pa makikita nga diyan bakas ng baha or hindi pa talaga totally bumaba yung tubig. Covered pa, fully covered pa yung ibang mga palayan diyan. At sigurado kasi magdadalawang linggo na yan ay lubog na sa baha at iwan ko kung hindi pa ba yan nabubulok. Basta alam nyo mga ka-farm, para sa akin mas mabuti pa na lang ay naabutan to ng baha yung area ko, dahil kung siguro kung naabutan to ng baha ay ligtas siguro to sa daga. Pero kung bakit ba kapag sabi ako ng ligtas ng baha, kasi kapag bumaba yung si tubig, mauna naman tong area ko na wala ng tubig, so hindi siya masyado apektado sa baha. Kaya lang hindi siya umabot yung tubig dito, kaya ang dahilan, ang epekto is ganito. Hindi lang dito guys, pati nang dito pumunta na sila. Marami naman akong beating station na linagay dito. Yan. Tingnan natin. Yan. Tapos itong dito sa gilid, tingnan natin yung sa natin, sa sikbit ba, sa katabing farm. Di ba? Hindi na sa dito banda hindi na masyado apektado dahil mas kung sa stages ng mag-matter tayo sa stages ng tanim, mas mabango na tong sa akin dahil buntis na. Kapag buntis mabango guys, iwan ko lang. Kasi tingnan nyo, kasi buntis na tong palay ko at yung ito pa lang is ongoing pa.
So meron naman naapektado dito mga ka-farm, oh. Meron na din pala sa kanya, oh. Hindi to sa akin yung sa tiningnan natin ha. Dito lang sa akin. Ipakita ko doon sa unahan yung meron na pala guys apektado sa kanya. Kung ano yung kaibahan sa buntis at hindi buntis. Dito na lang tayo guys, merong klaro. Yung buntis, ibig kong sabihin, yung ganito na yung niya. Hindi pa naman to fully buntis talaga as in. Pero ito na, meron ng panikol na tumubo at naging kaya tinatawag itong budding stage. Kasi namumuo na yung stem niya, meron ng panikol doon sa ilalim. By next week siguro, next week or next 2 weeks ay lumabas na to si panikol dito kung walang kung walang masamang mangyayari sa kanya. Yan. So tuloy tayo sa unahan guys at tingnan natin tong katabi natin dito kasi nanglagay ako ng maraming beating station talaga. Grabing daga dito sa amin. As in guys. So dito banda, yung sa kabila naman sa kanila is meron din yung pagbaba sa tubig. Dahil yung umabot dito yung tubig baha, agusan, hindi na apektuhan yung sa kanya. Dahil meron tubig. Ngunit pag bumaba sa tubig yan, sinunod na naman ng yung daga. Tingnan nyo. Dito sa akin is lang. So dapat tatanggalin natin to kasi alam nyo guys, kung hindi natin to tatanggalin, mas lalo pang dumami ito kasi gawin nila yung nakat nila na gawin nilang tulay at pumunta doon sa sa ibang punuan. Pero naglagay na ako dito na nila para mayroon silang makaing lason. So guys, tingnan natin yung sa kabila sa gilid, di ba? Apektado din sila, hindi lang dito, ngunit hanggang doon sa unahan meron ding damages sa kanila. Pero pag ganitong stage sa kanyang tawag diyan. Excuse me. Ganitong stage sa kanyang palay is makaka-recover pa to guys. Kasi alam nyo, hindi siya pumunta talaga nung simula nung nagbaha. Kasi hindi siya makatawid doon sa kalsada. Kaya yan, hindi siya naka-ready at hindi niya nalagyan una ng pagkain. Ito pala yung linagay niya na pagkain guys. Parang yan, yung hinahalo niya, hindi para kumin yang hinahalo na, hindi yung mayroon pala dalawang uri ang linagay niya guys. Racumin at zinc phosphide. Kasi yung zinc phosphide is acute yan guys. Direktahang pagkalason sa daga. Yun ang gamit ko, acute. Kasi kapag chronic talaga gagamitin natin guys, marami pa. Mamamatay man lahat ang pamilya ng daga. Ay sa Bisaya pa, damay-damay na ni makaubos pa din sa atin ng kaya gusto ko yung acute diretso. Di ba? Yung diretsohang pagkamatay. Kasi kapag chronic ang ipapakain natin guys, mamamatay man sila pero 1 week pa lang. 4 to 7 days mamamatay yan. Pero ang advantages yan guys, kasi kapag nagpapadidi si inahan, nagpapadidi si mama sa chronic method na lason is kapag nakakain siya dito sa sa field, pag umuwi siya doon sa kaniyang sa kanyang lungga at magpapadidi sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, ay syempre malalason yung dumididi. Kaya ingat sa lahat ng mga nagdididi dyan ha. Huwag kayo basta-basta kapag nanggaling sa labas yung nyo, kasama nyo, huwag kayo magdidi agad diretso. At interviewin nyo muna kung saan siya galing. Kaya baka kung nakakain siya ng lason tapos didi ng didi kayo diretso, naku po, mas delikado yan. So dito tayo guys, itong naninilaw na damo-damo dito is naninilaw-lilaw na damo is yan,
nag-spray ako ng glyphosate, yung non-selective ano. Yan. Tapos dito nilagyan ko ng mga biting. Ayun ko, biting na natin guys kung nandito po. Basta naglagay ako dito ng ano, yung panglason. Parang kasi kapag mayroon dito dito ako naglagay. Pero saan yun yan nilagay? Saan kaya niya linagay yun guys? Kasi nagpapalagay ako kahapon. Tapos saan kaya niya nilagay? Baka maano ng ano, manok. Kailangan nating wow, ubos guys. Congratulations. Ubos yung linagay. So yan, kailangan nating lagyan, hindi lang lahat nandoon natin lagyan sa unahan, pero dito kailangan, kung saan umuwi yung sidaga, kailangan nating lagyan. Yan, ito na yung kabuuan ko. Ganito na yung stage sa aking palay guys, diba? Ano na yan, nasa buting stage na tayo. So yan yung ano nga yan, apekto yan sa ano, daga. So kawawa talaga kaming mga farmer. Hindi kayo, kami mga farmer guys, apektado talaga. 'Di ba? So, thank you so much for watching guys. Yan na.